Sa oblo mo na kay Manang Milky Rigunan, ready na ba? Ayan. Nandiyan na ba si Manang Milky? Ayan. Okay na, Lakay. Nandiyan na si Okay. Manang Milky. Alamin naman natin ang sitwasyon sa loob ngayon ng Kamara at anong oras magsisimula ang hearing RH12. Milky Rigunan, Manang Milky. Lakay at Sister L, mukhang makalma lang muna ang sitwasyon dito sa loob ng Kamara. Inihahanda pa ang People's Center dito sa loob ng Batasan para sa pagpapatuloy nga ng hearing ng Quad Committee. At kumasa ang Quadcom Lakay at papatunayan na hindi sila duwag. Kaya nag-desisyon na itutuloy ang hearing ngayon. Kasi nagdesisyon na kahapon, di ba Lakay? Na-cancel. Nag-press con pa nga si Congressman Robert East Barbers na November 21, iuurong nila ang hearing nitong Quad Committee para daw bigyan ng pagkakataon ng iba pang mga resource person na makadalo dito sa pagdinig. Dahil hindi naman daw ganun kadali na mag-imbita ng mga dadalo dito sa hearing. Ang paliwanag naman ng Quadcom ay Lunes pa lamang via email ipinadala na yung mga notification na kanselado yung hearing. Pero nagpalabas naman ng kansyaw sa social media ang ilang mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nag-press con din kahapon ang Makabayan Bloc na sinasabi nila sa dating Pangulo na walang press con ng Quadcom ngayon. Dapat ang magiging ganap lamang sana dito Lakay at Sister L sa loob ng Batasan ay yung misa para sa mga pamilya na mga biktima ng extrajudicial killing. Pero baka naman para patunayan nga ng Quadcom ang impormasyon Lakay, ating gabi ay nag-meeting pa ang komite at nagdesisyon na itutuloy ngayong umaga ang Quadcom hearing at bukas Lakaya at Sister L ang gate ng North at South ng Batasan para hintayin at i-welcome si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka may banda pa dyan. Ha? May red carpet ba para sa dating presidente? Lakay, dumaan naman ako kanina sa sa kabaan ng Batasan Road hanggang dito sa may area ng Batasan. Wala pang red carpet. Baka maya-maya pa ng konti. Kasi ang Quadcom, wala pa silang natatanggap na abiso kung talagang dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dahil nga sa kansaw, sabi ng naduwag ang Quadcom, sige, magiging tayo ngayon. Sabi ng bubit ni Malu Cabral, ayan, nag-uusap-usap na sila. Ayan, May meeting daw nag-meeting ngayon ang kampo ng dating Pangulong Digong at pinag-usapan ang kanilang strategy sa pagharap sa Quad Committee. Ito nga Lakay at Sister Ella, hindi namin alam. Kasi ang impormasyon, mobile na. Hindi nila alam, mobile, may kausap ba sa telepono o mobile na papunta. Kung saan man. Baka papunta na dyan. Oo, kung saan naman papunta. Oo. So, naghahanda pa lamang itong People's Center kasi ang unang programa Lakay at Sister L ay misa muna para sa pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing at isusunod na yung hearing ng Quad Committee. So, halos andito na rin ang mga miyembro ng Quad Committee. Meron sana akong interview na ilan pero pumasok na sila doon sa isang kwarto at mukhang isang pupulong-pulong na para sa magiging ganap ngayong umaga. So just the same, tinanggap nila ang hamon na sila ay hindi duwag. Hindi takot, hindi na duwag. Oo, hindi na duwag. At itutuloy yung hearing ngayong umaga ang Quad Committee at hinihintay kung dadalo si Pangulong Rodrigo Duterte. So abangan natin Lakay at Sister L. Wow. Yung mga Quadcom committee Quad Committee officials nandyan na. Yung mga chairman diyan, sina Congressman Barbers, Abante, Fernandez, Gerald Acop. Andito na Lakay yung apat na chairman. At the same time, nandito na rin yung ilang mga kongresista na kasama sa mga magtatanong mamaya sa mga bisita o resource person ng Quadcom. Mukhang kung kakasa ang Quadcom, sa hamon na hindi sila duwag, baka maging full force talaga ang mga miyembro ng Kamara kung dadalo itong Pangulong Rodrigo Duterte Lakay at Sister L. So ngayon hinahanda pa lamang yung Lakay. Abangan mo rin dyan yung kung sa Senado noon andun ang Senator Bato, Robin Padilla at Senator Bongo. Diyan kaya may mga prodigong din kaya dyan. Nandyan din sina Congressman Marcoleta
Congressman Ungab, Pulong Duterte at dating House Speaker Bebot Alvarez? Inaasahan niyan lakay kung pupunta si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kailangan niyang merong mga kakampi dito. Yung mga banggit mga Congressman Ungab, GMA, sila Marcoleta, at yung ilan pang ma-identified sa dating Duterte administration, kailangan nilang nandito kung pupunta si former President Rodrigo Duterte. So far, ang nag-meeting ngayon mga miyembro ng Quad Committee sa panguna ni Congressman Robert H. Barbers. At nakita ko na maaga na dumating at uupo na doon sa panel Sino? si Congressman Romeo Acop. Aga ng Molacay, maaga na dumating. At nakaupo na sa kanyang Cavalier. pwesto. Hihintayin na lang yung pagsisimula ng pagdinig ng Quadcom. Ang impormasyon lakay, meron ng nagtitipon-tipon, base na rin sa report ni Val Gonzalez, may nagtitipon-tipon na malapit sa South Gate ng Batasan, Pambansa, ng supporter naman ni former President Rodrigo Duterte. Pero duman kasi ako sa North Gate lakay at Sir El, clear pa naman, makalba pa naman ang sitwasyon. So maayos pa doon sa mga motorista natin, maluwag ang traffic, hindi ko lamang alam kung approaching ng South Gate ng Batasan. Nireport na kanina ni Val, pinakita yung mga biktima, pamilya na biktima ng EJK. May mga placards na litrato ng kanilang mga kamag-anak na napatay. At doon naman sa park, ayan, andun naman yung grupo ng supporters ng dating Pangulong Duterte. Mahaba yung pila kanina sa North Gate lakay. Ito yung mga EJK families, yung mga biktima ng mga EJK na pamilya. Na sila ay nakapila sa North Gate pero pinapapasok na sila unti-unti dito sa may People Center dahil merong gaganapin ng misa bago naman ang pagsimula uli ng hearing ng Quad Committee. Kung pupunta na kay Sister LC Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte, wait and see ang Quadcom. Okay, abangan natin. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga lang kay Sister L. Ako si Milky Regunan Nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan mula sa Kamara de Representantes. So, kapanapanabik. Ano kaya mangyari sa face-off? Ayan, pagharap ng dating Pangulong Digong Duterte sa Quad Committee na mag-iimbestiga sa kanya tungkol sa mga nangyaring extrajudicial killings. The order is dead or alive. Damning bias. Chill-chill lang, sir. Ayan, andyan na ba? Ayan, on the way na po ba kayo? Alamin nga natin ang latest mula sa OBLO, loob ng Kamara de Representantes. Tapos na ba ang misa? Sino ang nagmisa Manang Milky? Misa ba para sa mga victims Ito ng lakay sa mga EJK? sa pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Akala ko misa para sana ay maging maayos Maayos. yung face-off, ayan, pagdinig dyan sa Quadcom sa EJK noong panahon ng dating Pangulong Digong. Aris number 12, Manang Milky Regunan, please come in. Milky. Lakay, mukhang may tsansa na darating si former President Rodrigo Bakit may tsansa? Manang Mil, sakala ko final na. Wala pong final answer, Sister El. Pero meron kasing advance party. Ang dating ang Pangulong Rodrigo Duterte at ibig sabihin ba nito, nasa katabi ko lakay at bibigay ko sa iyo mamaya ang komunikasyon, dating Labor Secretary Silvestre Delio III. Sir, yung pagpunta mo ba dito sa Kamara, ibig sabihin darating si former President Rodrigo Duterte? Pumunta lang ako dito dahil nabalita ako na darating siya at nag-reset yung hearing anon. So, to show my support to the President, at the same time to listen to what he say, pumunta ako dito. Wala akong kausap tungkol sa kung sino darating dito, kung sino mga cabinet member. Ayun. Nakay baka meron kang tanong kay Secretary Delio? Ayan, hindi ka ba tinext po, Secretary, kung pupunta ang dating Pangulong Digong dyan sa Quadcom? Apo, wala kayo, kumusta? Ay, opo, okay naman po kayo. Kumusta na? Ayan, tuloy ba ang takbo ng senador? Wala na eh. Umatras si boss eh. Usapan namin, sabay kami tumakbo eh. Mayor naman ang tinakbo niya, di wala na. Pero tuloy ang pagtakbo mayor kasi may mga balita din na baka hindi na naman daw tumuloy na tumakbo. Siya, hindi. Tutuloy yan. Tutuloy. Tutuloy na siya.
Ang tanong, tuloy ba dyan sa Kongreso? Ah, Tuloy ba siya dyan? Di ba nagte-text sa'yo? sino di ko hindi kami, wala kami contact mula nung nung last na meeting namin. Hindi na kami nagkausap ulit ni President Digong. Pero ang balita mo, andito na po sa Manila. Oh, I was told na nandito na. Hindi ko lang kung matutuloy. Oh. So pumunta lang kayo dyan, Sec, para suportahan at makinig sa dating Pangulo. Oh, para lang mapapakinggan ko ano sasabihin niya. At the same time, to show naman na after our 40 years of friendship in Davao, I have to show him my support. Kayo po ay dating Solicitor General, dating Justice Secretary. Ikaw ba magbibigay din ng legal advice kay Pangulong Digong mamaya? Teo, thank you very much. Biyak ka po. Nagpaalam na si Sec, ayaw matanong. Okay nga rin po na yung pagkabigat. Sabay nagpaalam si Sec. Tanong mo. Ano ka na tanong? Hindi, ang tanong ko bilang dating Solicitor General at dating Justice Secretary, hindi ka ba magbibigyan ng legal advice kay Pangulong Digong mamaya? Hindi ka ba upo sa likod niya? Alam mo naman, Lakay, I never volunteer my advice. If they will ask for my advice, I will give them my advice. Yung genuine na advice yan. So, siyempre, alam naman ni former President Digong kung ano pang aking legal background. So, kung kailangan niya ako, I will just wait for it. Hindi, Request for my opinion. tsaka abogado naman ang dating presidente. So, alam niya kung anong dapat gawin. sabihin at gawin. Dati kong isang fiscal, nung I was Secretary of Justice, fiscal ko siya eh. Okay nga rin, Apo. Thank you very much, Apo Secretary. Thank you, Good Sec. morning. Biyak ka po. Agbyag ka. Okay, Manawilki. Magandang umaga, Secretary Bello. Aakyat na sa Lakay para makinig din kung pupunta talaga si former President Rodrigo Duterte dito sa Kamara. At alam niya yung mukhang meron kang itatanong Lakay kanina kaya nagpapaalam. Biglang nagpasalamat na lang sa'yo, Lakay eh. Ayan pa, salamat. Sabi niya kanina talaga Lakay, maaga siya dumating show of force lang. At suporta kay former President Rodrigo Duterte bilang isang matagal ng kaibigan. At the same time ay wala naman daw nag-anyaya sa kanya na pupunta dito. Ang tanong nga namin dito, meron ba kayong group chat at pupunta kayo lahat dito, yung mga taga-suporta? Yung mga dating niya. Ayan, dating cabinet members. Ayan, yung mga classmates yan magagaling. Secretary Artugade. Ayan, mga abogado ang mga ito. Secretary Vitaliano Aguirre. Ayan. Totoo yan Lakay, yun ang tanong namin. Baka naman kung bumuo kayo ng group chat to attend the Quad committee. Pero sabi niya wala. Nag-volunteer lang talaga siyang pumunta dito para suportahan kung darating si Pangulong Rodrigo Duterte. Eto, Manang Milky, pakinggan mo. Hinahanap ng dating Pangulong Digong si Secretary, dating si Secretary Vitaliano Aguirre. Aguirre, cum laude yan. Pero naubos ang buhok sa kakaaral. Teka muna, kung nasilayan na ang anino ng Secretary Bebot Bello dyan, ay yung mga kongresista na identified kay dating Pangulong Digong. Hindi ba nakita ang anino ng former Speaker Bebot Alvarez, Congressman Ungab, Marcoleta at Congressman Pulong? Wala pa Lakay at hinihintay namin. Dumarating na isa-isa yung mga miyembro ng Young Guns. Ayan, nakita ko na kanina. Young Tumahantarap Guns. po si Congressman Lodge Gutierrez at Deputy Speaker Gonzales. Dumating na rin at umakyat na sa taas Lakay. At Sister L. Maya-maya kasi ay dapat mga 9:30 ang start ng hearing. Pero ongoing pa yung misa ng mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killing. Isa pa lamang ang nakikita kong dumating dito na identified sa former Duterte administration. Yan ay si Justice Secretary, former Justice Secretary Silvestre Bello III, kanina Lakay. At sabi niya, ay suporta, wala daw nag-imbita sa kanya. At ayan, dumadaan na yung mga leaders ng Quadcom. Ito ay si Congressman Benny Abante na na-interview na rin kanina Lakay at kanina naman ay si Congressman Robert H. Barbers ay umakyat na rin Lakay para sa pagsisimula ng hearing ng Quad Committee. Ang sabi nga ay hinihintay na nila ang pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte. Milky. Yes, Lakay.
Abay, 7 minutes na lang, 10 o'clock na. Ayan. Kung ate ng Pangulong Digong, dapat nandyan na siya. Totoo yan lang. Ang tanong ko nga kanina, dun sa ambush interview namin kay Congressman Robert H. Barber, masusunod ba yung plano kapag dumating ang dating Pangulo, siya lang ang magiging sentro ng hearing? Kasi ang sabi, para hindi daw masayang yung oras. Dahil kung meron silang maraming mga resource person, ay baka siya yung unahin. Ang sabi ni Congressman Ace, baka daw unahin muna yung ilang mga resource person, mga miyembro, mga pamilya ng mga EJK victims. May ilan pa sila mga tatalakayin at saka ang sasalitain at tatanungin ang former President Lakay. Milky, so kung hindi dumating ang dating Pangulong Digong, tuloy pa rin ang hearing. At ang tatanungin ay yung mga pamilya ng mga biktima ng EJK. Since nandito na rin Lakay yung hearing at wala nga silang balak na mag-hearing today, pero dahil sabi ni Congressman Ace, hindi sila naduwag, kukunin lang nila yung pagkakataon dahil nagsabi ang Pangulo na ang nangkahandaan na siya ay darating sa pagdinig ng Quadcom. Sabi niya, since na-cancel na, pero itutuloy namin. Dahil gusto niyang magkaroon ng hearing ang Quadcom, kaya nagpatawag sila ng hearing ngayong umaga. Kung hindi man siya darating Lakay sa Israel, natanong din yan kay Congressman Ace, ay bibigyan siya ulit ng isa pang pagkakataon para umaten sa hearing ng Quadcom kung kailan siya pupunta. Napakabait Lakay ng komite. Sige, abangan natin yan, Manang Milky. At mamaya, alamin nga natin ang situation sa labas kay Val Gonzales. Kung andyan na ba ang convoy ng dating Pangulong Digong. At patawag ko kay Malu kay si Attorney Sal Panelo Malu, si Attorney Delgra at saka si Secretary Bimbong Mijaldea. Ayan, kung darating ba ang dating Pangulo talaga o hindi. Okay, maraming salamat. Thank you, Manang Milky. Yes, Lakay at Israel, balik muna sa inyong dalawa. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan mula sa Quadcom. Bastos ako. Walang hiya ako. Bastos ako. Walang hiya ako. Ayan na Lakay, ayan na ang inihintay ng lahat. Dumating na sa Dumating wakas. na, oo, hando na. RS. Dumating na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa House, Quadcom. sa Quadcom. Nandiyan na Milky ba si Rigunan. Manang Milky? Manang Milky. Nako, Lakay at Israel, nagkakagulo na. Call center. Kadarating lang Manang Milks pero nagkakagulo na. Actually, parang nabulaga lahat. Oo. Talaga? Naparating na siya. Ba't nag-tricycle? Di naramdaman? At yung mga nagko-cover na kahit doon sa labas, parang wala eh. Nagulat na lang kami na nandito na. Andyan na pala. Si President Rodrigo Duterte. Dumating na Lakay ang kanyang abogado, legal counsel, na si Attorney Sal Panelo. Ang dating Pangulo ay hindi pinaakyat ng hagdan pero pinadaan na lamang sa elevator dahil siyempre matanda na rin. Nakasuot ang dating Pangulo ng barong. Oh. At, nasa taas na Lakay. Ngayon ay nagpasalita itong si Attorney Sal Panelo, kaugnay nga ng pagdating ni former President Rodrigo Duterte. Pero ang sabi nga ng Quad Committee, kumbaga ay tinanggap nila yung hamon na since nandito rin naman at nananawagan din ng Pangulo na pagbigyan siya na makadalo sa Quadcom hearing, kahit sila, dinalik nila yung scheduled hearing today para ma-accommodate yung sinasabi ng Pangulo na siya ay handang kumarap sa Quad Committee. So ngayon ay Exciting. exciting lang. Exciting. Nagsasalita itong si Attorney Sal. Sal Panelo. Pero sabi niya nga ay yun, natutuwa naman daw siya dahil kinagat ng Quadcom yung kanilang request na kasi diba ang kansyaw kahapon kung kailan daw pumayag ang former president, saka naman daw kinancel yung hearing ng Quadcom. Pero ipinaliwanag naman niyang Quadcom na mas maagang kinansela. Monday morning pa lang ay kanselado na yung hearing ng Quadcom na dapat ngayong umaga. Pero dahil sa merong mga patama yung kabilang kampo na baka daw naduwag, ay sabi nga kanina ng Congressman Robert H. Barber, ay itutuloy na lang yung pagdinig ng Quadcom ngayon. Lalo at interesado ang dating Pangulo na humarap sa Quadcom at yun na nga,
andito na lakay at Israel, si former President Rodrigo Ano, Duterte. So, babalik na lang ko lakay mamaya at Sinong bukod kay Attorney Sal, sinong kasama niya? Sina Kong Pulong. Dapat father and son. Dapat andyan si Kong Pulong, inaalala yung tatay. wala lakay. Ang nakikita lang namin yung mga aid niya. Inaalalayan siya at ang sabi ng mga security ng House of Representatives ay wag na siyang umakyat ng hagdan kasi medyo mataas to lang. Oo naman. Saan siya sa elevator at nakabarong Tagalog ang former president. At inaabangan lang namin. Siguro pagkatapos itong lista ng mga pamilya ng biktima ng EJK ay sisimulan na yung pagdinig. Pero ang sabi nga ni Congressman Robert H. Barber ay meron mo mga resource person na tatanungin, hindi automatically na siya agad ang unahin. Medyo maghihintay siguro kasi accommodate mo na yung ilang mga resource person. Pero sabi nga ng ilang miyembro ng Quadcom, kung siya ay pupunta dito, lahat ng pagkakataon ay ibibigay sa kanya. So abangan natin lakay si Sir El. Wala nang duda, hindi na ito fake news. Andito na siya sa batasan para humarap sa mga pagdinig ng Quad Committee at sabay din ang usapin ng extrajudicial killings at ng illegal drugs. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Huwag ka nang bibitaw, ha? Tuloy-tuloy ang coverage natin. Teka lakay, balikan na lang ko maya-maya ng phone. Kuha na ko ng mga video. Ayan. Kasi lakay at Sister El. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. So, the most wonderful time of the day, in the year. Pero tapos na lakay ang mass dyan sa house at nakamonitor tayo ngayon sa live nila dito sa YouTube channel. Mukhang anytime magsisimula na ang hearing. Puntahan Okay. na natin si Manang Milky. Entertainment tayo. Manang Milky, please come in. Lakay Sister El, patapos na itong misa na ginaganap sa People's Center nitong batasan kaugnay ng pagdalo ng mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing. At dumating na nga kanina si former President Rodrigo Duterte lakay at nagulantang lahat dahil marami ang nagsasabi na baka naman daw hindi siya makapunta. Pero finally, andito na siya at sabi nga ni Attorney Salvador Panelo, ang kanyang legal counsel, ay tinanggap nila ang paanyaya ng Quadcom at ang sabi naman ng Quadcom ay since nandito naman daw sa Metro Manila ang dating Pangulo, ay sige na nga, mag-hearing na tayo kahit kinansela nila itong supposed to be hearing ngayong umaga na ito. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea Lakay at Sister El ay dumalo rin dito sa hearing para magbigay ng suporta sa dating Pangulo at kasama niya rin ay si dating Labor Secretary Bebot Belio. Oo. Wala na ako lang sa Belo III. Pero lakay, at Sister El, dumating din si dating Senator Leila De Lima at si dating Iloilo Mayor Jed Mabilog at mukhang merong face-off. Wow. Itong mga nag-aakusa sa dating Pangulo sa kanilang involvement naman sa issue ng war on drugs ng Duterte administration. Ang usapin naman ng reward system sa Philippine National Police ang gustong malinawan ng Quadcom dahil ang tanong nga ay ang haba na ng oras ng pagdalo ng dating Pangulo sa hearing ng Senado kamakailan. Pero ang sabi nga ng mga miyembro ng Quadcom at ng ilang mambabatas ay hindi daw masyadong nalinawan yung usapin naman ng reward system o yung paglalaan ng pondo para sa mga umano'y miyembro ng Philippine National Police na kumbaga ay kaya dumarami yung mga naging biktima ng extrajudicial killings ng inulungsa ng war on drugs ng Duterte administration. So ang magiging senaryo, ayon niya kay Congressman Robert H. Barber and chairman ng Quad Committee, ay i-accommodate muna yung ilang mga resource person na maaga namang nag-confirm ng kanilang attendance dito sa hearing ng Quadcom at siguro mga sandali lamang daw yan at lahat ng pagkakataon buong maghapon hanggang gabi siguro lakay Sister El ay ibibigay nila kay former President Rodrigo hanggang gabi? para magpaliwanag sa usap. O lakay itong Quadcom kasi lakay ay inaabot ng halos alas 12 ng hating gabi. Pero depende rin daw ito sa kalusugan ng former President. Baka naman kung kailangan niya nang umalis at makapagpaliwanag ay anytime pwede naman daw siyang makabalik uli para dumalo dito sa Quadcom. Pero ang sabi nga ng mga miyembro ng komite
ay ina-appreciate nila yung pagdalo ng dating Pangulo. Doon sa mga miyembro ng Kamara na naririto na, hindi ko nakita pa Lakay at Sister El yung mga identified sa former president, yung mga nababanggit mo Lakay, yung mga grupo ni na Marcoleta, Ungab, Arroyo at maging si Congressman Pulong Duterte. Wala pa kaming balita at sa ngayon ay contact yung kwarto ng committee hearing kung saan gaganapin ang pagdinig ng Quadcom. Patapos na itong misa Lakay at siguro mga ilang minuto pa ang hihintayin bago ang pagsusimula ng hearing naman ng Quad Committee. Pero andito na yung 4 na mga miyembro ng komite sa pangunan ni Robert H. Barbers, Benigno Amantes Jr., Romeo Acop at si Congressman Paduano para sa Teka muna, harap ng dating Pangulo. Congressman Dan Fernandez, hindi kasama. Ay nga pala, kasama na kay Congressman Dan Ayan siya Lakay Fernandez. sa gitna. Oo, kasama rin siya. Sa Oo, team. kasama rin siya sa miyembro ng Quadcom. Nakalimutan ko lang banggitin. At ang dating Pangulo ay nakaupo na kaya Ready na. ay na lang ang pagsisimula. Ready na. Ready na siya. So, sinong katabi Ready na niya? siya. At Sinong katabi ng dating Pangulong Digong? Mga lawyers niya. Yung sitting, mga lawyers niya. Yung sitting arrangement ay kung Naayos pa. saan ang pwesto Mm. itong si former President former Senator Leila de Lima, Jed Mabilog at kung sino-sino pa. Yung usapin Lakay ni Royina Garma, ang sabi naman ng Quadcom ay wala silang impormasyon na nakaalis ito ng bansa kasi inaasahan din na sa pagdalo ng dating Pangulo dito sa Quadcom hearing ay magandang makasama niya rin sana itong si Garma na siyang nagbulgar na ang dating Pangulo ang nag-aproba ng reward system sa Philippine National Police para daw kumbaga ay maengganyo yung ilan na ang naging resulta naman ay pantaas ng mga bilang na mga napatay sa war on drugs ng Duterte administration. Okay, so baka pagtabi, di ba sa Senado, nagtabi ang dating Pangulong Digong at Senator De Lima. Isa lang ang pagitan nila is si Attorney Chel yata. Nandun din si Attorney Chel. Chel Jokno? Alam, ganun ba? Si Chel Jokno lang ang pagitan pero hindi natin pa alam kung ano yung seating arrangement sa komite ngayon sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Quadcom. Ngayon Lakay ay halos patapos na ang misa na dinadaluhan ng pamilya ng mga biktima ng EJK at siguro mga ilang minuto muna ang ihihintay bago naman ang pagsisimula ng hearing ng Quadcom. Okay, sige, Manang Milky, ha? Diyan ka lang muna, ha? Ayan, huwag ka nang bibitaw. Bibigyan ba ng chance ang dating Pangulong Duterte na magbigay ng kanyang opening statement? Yun ang dahilan Lakay kung bakit nagpatawag at mag-aaya ng bagong desisyon ng Quadcom na magkaroon ng hearing ngayon kasi sabi nga ni Congressman Barbers dahil nga andito at hinahamon daw sila na handa ang Pangulo na motin sa hearing. Sige na nga, patawag na natin yung hearing. Bagamat una na silang nagdesisyon na kanselado sana ngayong araw ang pagdinig ng Quadcom. Pero sabi nila ay kukunin nila yung pagkakataon na nandito ang former president sa Metro Manila at the same time kukunin nila ang pagkakataon na handa siya na humarap sa Quadcom. Ayan, mukhang nasa fighting mood ang presidente. So, Mataas definitely Lakay at Aha. Israel may opening statement si former President Rodrigo Duterte. So, abangan natin. Sige, abangan natin yan. Okay, standby ka lang dyan naman ang Milky. Maraming salamat Lakay at Israel. Balik muna sa inyong dalawa. Maraming salamat, Milky Rigunan mula sa Quad Committee. Manang Milky Rigunan, please come in. Come back. Please come back. Yes, Lakay. Ano Halos na? patapos na yung hearing. Yung Ha? hearing doon. Patapos sa hearing? Yung misa? Lakay, litong-lito na kami. Halos patapos na yung misa. At halos ang susimula na rin yung hearing ng Quad Committee. Ayan, paupo na ang lahat. Ang mga miyembro ng Quadcom yung nasa harapan. At marami rin in attendance na mga mambabatas para magtanong. Naku, punong-puno Puno na kayo. Nakikita mo ba siya? Napapanood mo? napanood namin. Ang dami man ng milks May nakatayo pa, standing ovation. Totoo, yan Lakay. So, andun na yung mga, kompleto na yung mga miyembro ng Quadcom. Halos nandun na sa kanilang mga upuan at hinihintay na lamang
ang pagsisimula ng pagdinig ng Quad Committee dahil andito si former President Rodrigo Duterte para bigyan nila ng pagkakataon na makapagpaliwanag dahil siya yung talagang inaanyayahan na dapat gumalo dito para ipaliwanag ang kanyang panig dahil nga na-involved siya sa mga issue ng extrajudicial killings at yung reward system yung gustong malinawan na mga miyembro ng Quadcom. So, maya-maya ng konti siguro lang. Dito na kasi halos kumpleto na yung mga miyembro ng Quad Committee at punong-puno yung kwarto ng Komite Lakay, ang batasan, People's Center Palalakay at Sister L. Baka Milky. bago sa inyong panpinig. O, Alakay. May nagtatanong ito, di natin masyadong narinig. Ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Congresswoman ng Kinatawan ng Pampanga, andyan ba? Wala pa na kayo, hindi na Wala inaabangan pa. ko kung andito siya kasi inaasahan sana namin na kung merong mga taga-suporta si former President Rodrigo Duterte na mga congressmen, unang-unang inaasahan na nandito ay si former President at now Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Doon sa mga nagtatanong, asan ba yung People Center? Depende ng tanong sa akin ni Jerry kanina. Ano, People Center? Ano yan? Oo. Kasi dito ginaganap lakay yung Quadcom hearing lagi. People Center ang tawag dito. Ito yung bagong building dito sa Batasan. Pagpasok mo ng North Gate. Mga konting akbang lang. Ito yung People Center lakay. 2 floor. So yung first floor, nandito yung mga kagawad ng media na nagko-cover at yung ilan pang mga staff na mga invited resource person. At yung second floor naman, doon yung committee hearing. Oo, doon Okay. ginaganap yung komite. So, kung meron ng mga malalaking ambush interview, akyat muna kami doon para makuha yung mga interview tapos bababa uli para dito naman magtrabaho. Pero meron kaming malaking screen na napapanood naman namin yung ongoing hearing kaugnay naman ng pagsisimula ng pagdinig ng Quad. Teka lang kaya. Kunang ko lang na reaction si Congresswoman. Hi, Congresswoman. Arlene Brosas. Ayan, dumating na si Pangulong Rodrigo Duterte. Any reaction po? Di syempre, nakahanda naman tayong mag-interpellate mamaya. At ngayon po, naghahanda na tayo kasi akyat tayo kasama yung ilang mga nanay, na biktima ng war on drugs. So, ito po, ng second war on drugs ni Duterte. Tapos, natatapos lang po ng visa. Oo, nag-visa tayo para po doon sa healing ng ating mga nanay kasi every time naman ginagawa natin ito. Ma'am Arlene, tanong ko, di ba usually ang hearing ng Quadcom nag-start na ang priority magtatanong ay yung mga miyembro ng Makabayan Bloc. Ito ba Yes. yung ngayon ang gagawin na Well, basically, oo. Dapat minority muna. Minority. So, minority has the privilege, the first privilege to ask questions. Ano po yung tatanong nyo kay former President? Naku, napakarami po, no? So, mamaya na lang, abangan natin kung ano-ano yun. Siyempre, sa kanya ito. Sabi niya, sa kanya itong war on drugs. So, dapat yung mga tanong natin na itong dito. So, pinatunayan na hindi siya naduwag, Congresswoman Arlene, nakunda siya dito. Hindi naman yan usapin ng ganon, di ba? Ang usapin naman dyan ay ang pagsagot sa mga tanong na substantial at talagang kailangan malaman ng taong bayan. So, ipasagot dating Pangulong Rodrigo Duterte sa usapin nito. Well, first of all, wag muna siyang magmura. Mag-take siya ng oath, tapos sagutin niya ng concise, precise, yes or no, yung ating mga tanong. At wag na masyadong maraming malawig pa. Okay. Thank you po. Lakay nagmamalit Congresswoman na Arlene Brosas. Kasi sila pala unang magtatanong Oo. Kasi Lakay at Sister L, dun sa proseso ng Kamara at naging sa Senado, ang priority ay yung minority. Ganun pala yan. Minority. Oo, ganun Lakay. So ngayon, susundin pa rin na minority group pa rin ang nagtatanong. So, tatlo ang minority. Unahin natin, Congresswoman Arlene Brosas, Franz Castro at si Raul Manuel at yung ilan pang miyembro ng minority group. Kukunti lang naman sila. Sila ang priority lagi na magtatanong. Ngayon, ang sabi niya ay papakinggan ang biging sagot ng dating Pangulo dahil matagal siyang hinihintay dito sa Quadcom hearing para dumalo. Ang sabi nga daw niya ay hindi ito usapin kung meron bang naduwag o hindi kasi madagal naman daw siya niyang iimbitahan na dumating. So finally, andito ngayon sa Kamara itong si Pangulong Rodrigo Duterte para sagutin
ang mga tanong ng ating mga bata. Ang tanong nga lakay kung anong tanong niya, ayaw mo na sabihin, hintayin na lamang ang kanyang pagtatanong mamaya. Ayan, nag-start na si pumupok na ng gable si Congressman Ace. Start na, Mana Milks. Oo. So ito na, nagsimula na ang pagdinig ng Quadcom. Usually, sisimula ito sa Philippine National Anthem at panalangin kaugnay ng pagsisimula ng hearing. Ipaparinig natin lakay si Fred, mula dito sa Kamara, sa People's Center, ang pagsisimula ng pandinig ng Quadcom. Father God, we thank you for this auspicious day where you have given us once again